Okay, so let's begin. Okay, before we begin, ano muna tayo? Hindi. Hindi naman. Quick announcement lang. So, magtatapos na natin yung lesson sa elastic potential energy sa chapter 7 today. So, sa Thursday, magano tayo? Simulan natin sa chapter 8, momentum, impulse collisions, yung di-discuss natin. And then, pagpapatuloy natin yung discussion na yon hanggang sa Tuesday next week. Hindi pa. Pero kung gusto mo na, okay lang. Then, Thursday afternoon ay problem solving. Okay, pero kayo yung mag-solve. Bibigyan ko kayo ng problem, solve kayo. Okay, so, pero ngayon face-to-face kasi last time hindi naman face-to-face yung ginawa natin. Nag-mock exam na tayo. Then, 2 Tuesdays from now, bigyan natin kayo ng chance na magka-bonus points, no? So, problem solving pa rin, pero gagawin natin parang quiz show. Okay, so pwede kayong mag-grupo into 2 or 3, tulad ng ginawa natin last time sa mock exam. Tapos, bigyan nila akong problem, solve kayo. Okay? Then, yung Thursday after that Tuesday, yun na yung first exam. I think yun din yung Thursday bago ng reading break. Tama ba? So tama-tama lang, no? Hindi ako magkakautang sa inyo sa reading break. Hindi niyo ako pagbibintangan na binibigyan ko kayo ng trabaho sa reading break. Okay? So, ready na kayo? Yes? Okay. So, last time, ang diniscuss natin ay potential energy, specifically gravitational potential energy. Nakita natin na pwede tayong mag-store actually ng energy in the form of potential energy. And pag pinag-usapan ng gravitational potential energy, the way we store that energy is simply by moving up relative to some reference position. Okay, ngayon, ang i-discuss naman natin ay isa ring type ng potential energy which is elastic potential energy. I believe na discuss natin to briefly last time. Sinabi natin na isang type ng elastic potential energy ay sa spring. Tama ba? Diniscuss mo natin last time? Papiaw? Okay. So yun. And marami namang tawag dito. In nature, marami namang iba't ibang klase ng ng examples ng elastic potential energy or systems na merong elastic potential energy, like for example yung nagsasalita na naman. Oo lang kayo lang oo. Wala pa lang naka-display. Okay, medyo may problema yung screw, so kahit na i-tilt na gano'n, bumabalik lang siya sa yan na yung kanyang equilibrium position. So kaya medyo nakaangat yung slides. Okay? Pero kita naman yung figure. So anyway, so ang isang type ng system na nag-exhibit or nag-store ng energy through elastic potential energy ay muscles at saka tendons. Okay? In fact, yung very small movements lang na ginagawa ninyo like tawag dito, ayan. Ano bang ginagawa niyo ngayon? Ganun sa daliri, magmumove konting ganyan dahil hindi komportable sa upuan, di ba? Tapos, yung mga ganun, any muscle movement ay tawag dito is you storing and reusing or using that stored energy. So mabilisan lang yung pag-store at saka yung paggamit. Okay, so yun yung pinapakita dito sa picture. You can store energy by contracting yung muscles, diba? And then you can use that by stretching yung muscles. Okay? And vice versa. Depende rin kung anong klaseng muscle yung pinag-uusapan dito.
So, of course, yung mga ganyang klaseng systems ay medyo komplikado na pag-aralan kasi nga ang daming mga muscle systems. Pero pwede nating i-model ang tawag dito ang mga spring systems as tawag dito as this type of system na meron lang spring na nakakonekta sa isang end ng spring ay nakakonekta sa wall, so stationary. Tapos yung isang kabilang end ng spring ay nakakonekta sa isang object. At yung object na yun ay free to move. Well, not really free to move kasi may spring nga. Diba? So, at that position na kung saan yung spring o yung spring ay unstretched or uncompressed, okay, ang tawag natin dyan ay equilibrium na position. Okay, so in equilibrium yung object in that state. Okay, bakit siya in equilibrium? So sulat lang natin. In equilibrium. Ano nga definition natin ng equilibrium? Equal yung ano? Summation ng forces ay equal to 0. So yung net force acting on an object is 0. Along the x, along the y, tsaka along the z kung may z-axis. Dito, along the y-axis, along the vertical, dalawa lang yung forces. Diba? Yung weight at saka yung normal force. Okay? Along the horizontal, dahil unstretched or uncompressed yung spring, walang force na in-exert yung spring dun sa object, right? So yung net force horizontally at saka vertically ay 0, which means na yung system ay in equilibrium. At that state, or in that position, natin ilalagay yung x equals 0. Okay, so yung x equals 0 corresponds to the position when the system is in equilibrium. Okay. Sulat natin yan. X equals 0 corresponds to the state when the object is in equilibrium. State or position? Position dapat. Okay, now this is in contrast to gravitational potential energy. Because gravitational potential energy, pwede mo ilagay yung zero position anywhere. Diba? Depende kung saan ka nag-refer. Makikita natin yung difference na yan sa mga examples na i-discuss natin mamaya. Okay. So, ano bang pwede natin gawin sa spring? Ang isang pwede natin gawin ay stretch. Stretch natin yung spring, nagsisimula na siyang mag-store ng elastic potential energy. Okay. At yung elastic potential energy na in-store niya ay nagde-depend sa stretching length, okay, or elongation length ng string. Okay. In this case, yung unang stretching length is x1, then yung pangalawang stretching length ay x2. Okay. So, mas malaki yung mas malaki yung elastic potential energy at x2 kumpara sa x1 kasi mas malaki yung pag-stretch nung spring. Now, in both cases, yung merong force na in-exert yung spring dun sa box. Anong ginagawa ng force na yun? Kung titignan nyo sa figure, ang gustong gawin ng force na yun ay ibalik yung box o yung object sa equilibrium position. Right? Okay? So, yun ang silbi ng spring force na yan. So, tinatawag dito yun na spring force. Gusto niyang ibalik sa equilibrium position. Excuse me. Yung displacement ay nakapoint sa opposite direction. Diba kasi nung hinila yung box, okay, hinila natin siya towards the right. Okay? So yung displacement mo ay towards the right. Pero yung spring force ay towards the left. Which means na yung work done
by the spring on the box is negative. Less than 0. Kasi opposite sila yung direction, di ba? 180 degrees yung angle nila. Okay? Okay. So, skip natin yung C. Punta muna tayo dito sa D. Ngayon, dito sa D, kino-compress na yung spring. Okay? Huwag nyo muna pansinin yung S na yan. Okay? Kasi iba yung dinedepict niyan sa sasabihin ko. Pag kinompress nyo yung spring, okay, at any position, X1 or X2, yung force na i-exert ng spring ay nakapoint dito. Kasi ang gustong gawin ng spring ay ibalik ulit yung box dun sa equilibrium position. Gustong mag-relax nung spring. Right? Right? Parang kayo ngayon. You're getting sleepy. At gusto niyo na ring mag-relax. Tama? Tama? Okay. Gusto niyo bumalik sa inyong equilibrium position. Sa dorm ninyo. Sa kama. Tama? So ganun ang ginagawa ng force due to the spring. Now, pag pinush nyo yung block in that direction, ibig sabihin yung displacement nyo ay dun din sa direction na yan. Okay? So again, in this case, pag ganyan yung displacement, pag ganito yung force, okay, yung anong tawag dito, yung work done by the spring on the object ay less than 0 ulit. Okay, kasi opposite in yung direction ng displacement at saka ng spring ay opposite sa isa't isa. Okay, so in both cases, yung force due to the spring okay, ay proportional sa negative ng x. Okay? So pag yung displacement ay nag-move towards the right, yung force ay towards the left para ibalik dun sa equilibrium position. Pag yung object ay nag-move towards the left, yung force ay babalik yung box or yung object towards the right. And alam natin na yung proportionality constant is K, which is yung spring constant. Okay, so ito yung ating diniscuss na natin to last time. Ito yung ating tinatawag na Hooke's law. Okay? O yan yung force due to the spring, force by the spring on an object. Okay? So knowing yung force na yan, pwede na rin natin makuha yung work done by the spring. And since yung force na ito ay anong tawag dito? Dependent on x, okay? Ibig sabihin, hindi natin pwedeng ilabas sa integral itong force na to. Tama? Tama? Di ba kasi ang definition natin ng force is F dx, pero yung K pwede natin ilabas definitely. Pero yung X hindi natin pwede ilabas. Mag-integrate tayo from position X1 to position X2. So yung work done ngayon by the spring is 1/2 negative 1/2 k x2 squared minus negative 1/2 k x1 squared. Pag nire-write natin yan, yung work done is 1/2 k x1 squared minus 1/2 k x2 squared. Okay? Note na yung x1 is the initial position and yung x2 ay yung final position. Okay? And baliktad, nauuna yung ano dito, x1. Okay? Kaya actually, okay, if we say na yung U, yung elastic potential energy, ay may form na 1/2 k x squared, we can write this as U1 minus U2 or negative U2 minus U1 or negative delta U. Okay, which is yung ginawa din natin last time sa gravitational potential energy na yung work done okay, is equal to the negative change in gravitational potential energy. Ayos? Ano? Okay na? Pwede tayo mag-exam. Any questions? Yes.
naka-record na. Okay, ano pa? Okay. Now, if we graph yung elastic potential energy, so ito yung ito yung elastic potential energy na equation. If we graph that, it's a graph of a parabola kasi di ba u is equal to 1/2 kx squared. Right? Di ba? Parabolic. Kasi u is proportional to x squared. Okay, ngayon anong sinasabi ng graph na ito aside from it being a parabola? Okay, so let's say na meron tayong isang object na nasa equilibrium position. Ano yung kanyang elastic potential energy? According to the graph, it's 0. Tapos, hinila natin yung object. Ibig sabihin, nag-stretch siya, so yung displacement niya ay positive x. Okay, so ngayon, ang corresponding niya na potential energy is this. Okay, tapos binitawan natin yung object na yon, babalik siya sa kanyang equilibrium position, pero alam natin from experience na anong tawag dito, lalagpas siya at makukompress siya ulit, di ba? Tapos pwede siyang tumigil dito, ito ngayon yung corresponding niya na elastic potential energy. And it may be na bumalik siya sa same position as yung nasa right side, pero oftentimes hindi siya abot dun sa same position as yung nasa right, di ba? Dahil merong dissipative forces, di ba? Merong friction, for example. So typically in nature ganyan yung nangyayari. Pag may spring, gaganon siya. And marami tayong paghuhugutan ng experiences sa ganon. Pag nakasakay kayo sa bus, di ba? Sa kotse, pag nasa likod kayo ng bus, tapos dumaan yung bus sa humps, di ba? Anong mangyayari? Gaganon yung bus, di ba? So, ang tawag dito, nag-move siya back and forth hanggang sa tumigil siya. So, nag-dissipate din yung energy ng spring dun sa bus. Okay. Ano pang ibang examples na alam niyo? Minsan mahilig kayong maglaro sa paglaruan yung labi ninyo. Wala lang kayo, board lang kayo, di ba? Mga ganun kayo, di ba? Di ba nagba-vibrate yung labi? Tama. O kaya pag nakita niyo, ay, ang dali lang pala ng physics. Ganun kayo, di ba? So, nakita yung nagba-vibrate yung lips. Pag tinigil niyo yung pag-blow, titigil din yung pag-vibrate. Kasi babalik ulit. Gustong bumalik. Ang tendency ng nature is to move back to its equilibrium state. Okay. Okay, sandali Isip ko lang kung ano pang kailangan kong sabihin dito. Okay, so how do we... Okay, sige. So dito na tayo. Now, in most cases, in some cases, not most cases, okay, yung pag-store ng energy ay combination ng gravitational potential energy at saka elastic potential energy. At yun yung pinapakita dito sa figure nito. So, sino nang nakaranas na mag-trampoline? Saan yung trampoline? Sa bahay niyo o sa playground? Sa Kalabaw? Sa Alabang? Kalabaw. Kalabaw, tinatawag ng sa Alabang. Okay. Okay. So, syempre sa trampoline, yung trampoline mismo, di ba, magsistretch siya na ganyan, di ba? Magsistretch siya. Pero habang nagsistretch siya, dalawa yung nasistore ng potential energy doon kasi yung elastic dahil dun sa trampoline mismo, and then may displacement ka along the vertical axis. So meron ka ring gravitational potential energy. So combination na siya ng gravitational potential energy at elastic potential
energy. So how do we deal with that? We always start with yung work kinetic energy relation. So alam natin, yung work is equal to the change in kinetic energy. Now ano itong work na to? Yung work na yan ay combination ng mga elastic potential energy at saka yung work due to other forces. So work due to elastic potential energy, work due to gravitational potential energy, work due to other forces at equal yan sa delta K. Okay? So yan na yung inyong working equation. Yes, isa lang. Pwede pa natin i-simplify yan. Alam natin na ang work, tawag dito, potential energy, ang work ay equal sa negative ng change ng potential energy. So, ito ngayon ay U elastic 1 minus U elastic 2 plus U gravitational 1 minus U gravitational 2. So mga elastic potential energy, mga potential energies yung mga yan, plus work other, and then equal to sa K2 minus K1. At pag nilagay natin lahat ng initial, okay, na total mechanical energy sa left-hand side, okay, ang mangyayari is K1 plus U, tawag dito L1, ito yung elastic potential energy initially. Ito yung gravitational potential energy initially. And then dito yung natin isasama yung work other. Tapos sa right-hand side, nandoon naman lahat ng final, yung final na total mechanical energy. So K2 plus U L2 plus U grav 2. Okay, so yan ang equation na kailangan nyo sa exam. Of course, mayroon pang mgy and then 1/2 kx squared and then f is equal to negative kx. Ayun na, apat na. Apat lang. Wala nang cheat sheet, no? Nakatulong naman yung binigay ko equations last time, di ba? Yes. So, wala nang cheat sheets. Okay? Well, actually, kailangan nyo lang naman talaga is practice lang naman talaga ang kailangan mo. Okay? Tawag dito. Isipin nyo rin, yung mga teachers niyo, regardless kung sa physics or sa math or sa GE, di ba? I mean, paano namin na-master itong mga topics na ito? Kasi every year, every sem, ito lang tinuturo namin. I mean, hindi naman ito lang, pero ibig sabihin tinuturo namin ito. Pero, di ba? By repeating kung ano yung, di ba, kung ano yung nangyayari, by solving a lot of problems, then you also master yung topics. Okay, so kailangan nyo talagang mag-solve hanggang sa umabot na kayo sa inyong equilibrium position. Okay? Okay? Okay. Speaking of solving, ito yung una nating i-discuss na problem. Okay, this is another example from the book. Okay, so a glider with mass m, okay, a glider with mass m equals 0.200 kilograms sits on a frictionless horizontal air track, okay, connected to a spring with force constant K equals 5.00 Newton per meter. Okay. Okay, so naintindihan niyo ba kung anong nangyayari dyan? A glider. Hanggang dun lang eh. Naintindihan niyo ba? A glider. Tapos, slay. Okay.
A glider with mass M naman, lagyan nyo naman ng konting mass. Okay. Sits. So, pwede pa yan. On a frictionless horizontal aircraft. Okay. So, yun na. Frictionless. Nakita nyo yung word na frictionless, pampadali ng buhay yan kasi hindi na kayo magdadagdag ng other work done due to other forces. Okay. Tawag dito, horizontal air track. Na-explain ko naman yung horizontal air track. Ano? Kasi ang ginagawa ng glider kasi may mga butas-butas yan. Para mawala yung friction, nagpapaano ka ng hangin dun sa glider at lalabas yung hangin dun sa butas. So aangat yung glider. So hindi na siya wala na siyang friction dahil hindi na siya in contact with the surface. So kaya siya frictionless. Okay, now yung glider na yan ay nakakonekta sa isang spring with force constant K equals 5.00 Newton per meter. Okay. Okay. So yun na yung first sentence. Okay, at least na-imagine nyo na. Pero syempre may drawing yan. Okay, ito yung drawing ng glider. Okay, hindi na nilagay dyan yung air track. Okay? Yung glider na lang nilagay at nakakonekta yung glider dun sa spring. Okay, so ganun lang kasimple yan. So, second sentence, you pull on the glider stretching the spring 0.100 meters and release it from rest. So hinila niyo raw yung glider. So yan na yung itong dash line na ito corresponds to yung equilibrium position. Remember, kung ano yung equilibrium position, yun yung isi-set nyo na x equals 0. Hinila nyo ngayon yung glider. Okay, tapos nilagay nyo sa position na 0.100 meters. Okay? At that position, ano yung kanyang speed? 0. Kasi, ano nagsabi sa inyo na 0? Yes, you release it from rest. So, nung binitawan nyo siya, yung initial na velocity niya, initial na speed niya ay 0 kasi you release it from rest. Okay, the glider moves back towards its equilibrium position. Okay, yun naman yung natural na magagawin niya. Ngayon, ano yung velocity niya? X velocity when x equals 0.080 meters. Okay, so ito yung equilibrium position. Ito yung 0.100 meters at ito yung 0.080 meters. Okay? So, hinila siya hanggang dito. Okay? Tinigil muna and then binitawan. Nung binitawan, nag-move na siya dito sa position na ito. Okay? Ngayon, tinatanong kung ano yung speed at that position. Okay? Okay? So, anong mga relevant na positions dito na pwede natin pagkuhanan ng information? Hindi, anong positions ang pwede ng information? Yung X. Position X1 at saka position X2. Okay, so at position X1, anong information ang ibibigay sa atin yan? Ang information na hinanap natin parati ay total mechanical energy. At ano ang total mechanical energy at that position? So pag sinabing total mechanical energy, kinetic plus potential. So ano ang kinetic energy at that position? 0 dahil it starts from rest. Okay? Okay. And then ano ang elastic potential energy? And definitely merong elastic potential energy kasi hinila nyo, di ba? Pag kayo yung humahawak ng box na yan, ramdam nyo yung elastic potential energy na yun. Right? Right? So, at that position, ano yung kanyang elastic potential energy? Equals to 1/2 kx squared. Okay, anong k? So 1/2 times 5 Newton per meter times anong x? 0.100. So anong 0.100 squared? 0.01 times 5. 0.05 divided by 2. 0.0250 joules. Yun yung kanyang
elastic potential energy. Right? So, hindi nyo na nga kailangan ng cheat sheet, hindi nyo na rin siguro kailangan ng calculator. Kaya nyo namang i-mental pala yun. Okay, so at that position, at position x1, ang total mechanical energy is 0.0250. Ayos? Okay, punta na tayo sa position x2. Ano yung total mechanical energy? Again, it's the sum of the kinetic at saka potential. Anong potential energy? 1 half kx squared, 1 half kx2 squared na dito, di ba? Kx2 squared, so 1 half times 5 times 0.080. 0.080 squared. Pinapahirapan ko talaga kayo. Yan na lang para mas madali. Diyan na lahat. Okay, so ang U2 is 0.160 joules. Pero ang K2, hindi natin alam kasi hinahanap nga natin, hindi natin alam yung velocity at K2. Yun nga yung hinahanap natin, di ba? At X2, sorry. Yun nga yung hinahanap natin. Right? Right? Okay. So iwan lang natin yung K2 as 1 half mv x squared. Now, yung sum ng initial na total mechanical energy should be equal to the sum of the total mechanical energy. So, ito ay equal sa ito plus yan. Okay? Okay, so pag nire-write nyo na yan lahat, and of course, alam natin na walang work other kasi sinabi na frictionless. So pag sinulat na natin yung equation na yan, okay, nire-write natin ng ganyan at sinulog natin yung V2, ang makukuha natin V2 ay plus or minus 0.30 meters per second. Okay. Again, lumitaw yung plus or minus dyan kasi whenever, every time you take the square root, it's always plus or minus. Yun yung mathematics. Ngayon, ano yung physics? Pipiliin nyo ba yung plus or pipiliin nyo yung minus? Oh. Kaya importante yung drawing. Kung walang drawing, kayo mag-draw. So, at position x2 equals 0.080 meters, saan papunta yung object? Sabi ni Biancy, to the left. To the left. Di ba? Pati si Biancy marunong mag-physics. Sino hindi nakakaalam ng kanta na yon? Hindi mo alam? Seryoso? Educate niyo yung classmate niyo, ha? Okay. So, anong sign ang pipiliin natin ngayon? Ang pipiliin natin na sign ay negative. Okay, so when you write the final answer, it should be negative 0.30 meters per second because we're looking for the velocity and not just the speed. Okay, and it should include yung direction. The negative sign basically tells us kung ano yung direction. Okay? Oh, shit. Shift. Parang kayo next sem, no? Okay. Paano ko yung move yung mga markings? Ganyan na. Naka-video naman eh. Diba? Okay? So, naintindihan nyo? Naintindihan nyo yung problem? Okay. So, swerte kayo kasi walang friction. May friction na ngayon. Well, actually, hindi friction. This is additional force. This is still other forces, pero hindi siya friction. Anong ginawa dito? Pinush nyo yung glider with a constant force in the positive x direction. So hindi nyo hinila yung box, instead tinulak nyo. At constant, constant yung pagano nyo. Paghila nyo sa kanya. Anong direction ng force? Towards the positive x axis. Towards the right, di ba? Anong direction ng displacement ngayon? Hindi. Nag-apply kayo ng force na anong direction? Kasi pinush siya, pinush nyo yung ano, towards the right. Anong direction displacement? Tignan nyo yung nangyayari. Tignan nyo yung nangyayari, di ba?
Pinush nyo nga eh. Alam nyo, sa exam, kung pag nag-exam na kayo, huwag nyo nang pakialaman yung mga nasa paligid nyo, okay lang magmukhang tanga. Okay? Gaganyan kayo, gaganon kayo. Okay? Kailangan yung may ma-visualize yung mga ganun bagay. Yan. Tapos kanta ka ng kanta ni Beyonce, di ba? Okay. Again, saan direction ng force? Ang direction ng displacement as a result of the force? Anong sign ng work? Positive. Okay. So, in-expect nyo na work other is positive. O yung ilalagay nyo na work other ay positive. Okay. Okay. And in fact, pwede na nga natin ilagay yung work other dito. So, anong work other? Diba, by definition, force times distance. Hindi natin kailangan ng integral. Tama? Bakit? Constant kasi yung force. Dahil constant yung force, pwede nyo ilabas yung F, wala nang integral na kailangan. So F times S na lang yung kailangan. Ang magnitude ng force is 0.610 newtons at ang displacement niya ay when it has moved to 0.100 meters. So, ang work due to other forces ay 0.0610 joules. Okay. Yung force. So, given din siya. Okay. So, ano ngayon yung initial na position nito? Nasaan yung initial na position niya? Yes, pinush siya, di ba? From what position to what position? So from x equals 0, no? Hanggang sa x equals 0.100. Okay. So at x equals 0, yun yung initial position niya. Ano ang total mechanical energy at that position? So at x equals 0. Ano ang total mechanical energy? So ano ang K1 at ano ang U1? So anong K1? 0 kasi at rest. Tingnan nyo, gumagaling na kayo. U1. Ano ang elastic potential energy at the equilibrium position? 0 dahil? Kasi nasa equilibrium position na. Diba? At equilibrium position, x equals 0. So 0 joules. And from grade 1, 0 plus 0 ay 0. Yes. Ha? 1. At x equals 0.100, ano ang initial na ano ang total mechanical energy? So anong K2 muna? K2 is 1/2 K2. Kinetic energy ito m v2 squared. Alam ba natin yung v2? Yung V2, kung alam mo, ikaw lang nakakaalam. Kasi ang hinahanap nga dito yung velocity niya at position 2. Okay. So, U2, ano ang elastic potential energy at that position? 1/2 x2 squared. Alam natin ang x2, no? Okay, so pwede na nating i-input yung mga values dyan. Now, meron tayong work other. So, ibig sabihin, ang ating working equation ay K1 plus U1 plus work other is equal to K2 plus
U2. Okay. Ang U1, okay, ang work other na compute na natin, okay, ang U1 at K1 ay 0. Okay, so ito ay 0.0610 joules equals sa K2 plus, nasolve na natin ito kanina, di ba? 0.0250 joules. Tama? So once we get K2, pwede na natin masolve yung V2. So ang V2 ngayon is 0.60 meters per second. And remember, may square root ito. Diba kasi 1/2 mv squared. K2 is 1/2, ay ito, K2 is 1/2 mv2 squared. Diba? So anong pipiliin natin? Positive or negative? Yung alin? Ay, hindi yan negative. Oh, positive yan, sorry. Pag nilipat na sa kabila. Alam ko naman yun. Tinest ko lang kung nakikita. Buti. Good. So, buti at gising ka pa. Positive or negative yung V2? Kasi pinupush pa lang. Diba? Pinupush pa lang. Okay? So, positive yung pipiliin natin. Ayos, ready na kayo mag-exam? No. Okay, now, eto, nakalimutan kong tawag dito, ilagay yung figure. Okay, so ganito yung gagawin natin. Okay, ang isang pwede natin gawin is kung meron kayong makita nyo sa cellphone niyo or mobile device niyo yung ebook, punta kayo sa page 214. Nandoon yung figure 7.17. Page 240. Ngayon, kung wala kayong ebook na meron ngayon, ito na lang ipapakita natin. Yang fit. Wala, hindi kayo nagbabasa ng libro, ha? Oh. Page 214. Okay, so ito yung figure na nakakalimutan kong Okay? Okay? Now, ano ko yung ang tawag dito? Sabihin ko yung problem, ha? Para at the same time ma-visualize yung kung ano nangyayari. So, a 2,000 kilogram or 19,600 Newton elevator with broken cables in a test rig is falling. Imagine niyo muna yon, lalaglag siya. Okay? Ang mass niya is 2,000 kilograms. It is falling at a rate of 4 meters per second. Okay? When it contacts a cushioning spring at the bottom of the shaft. Okay? Imagine niya? Actually, hindi nyo nga kailangan imagine kasi ganyan yung nangyayari. So, nung ang speed niya ay 4 meters per second, it becomes in contact with the spring. Okay. Okay. Now, the spring, para saan tingin niyo yung spring? Para saan sa tingin niyo yung spring? Ha? Para itigil yung movement ng elevator. Okay. The spring is intended to stop the elevator, compressing 2.00 meters as it does so. Yan yung nakikita nyo dyan. So, na-compress yung spring by 2.00 meters. So, from point 1, which is yung equilibrium position ng spring, hanggang sa point 2, nag-store yung spring ng elastic potential energy. Okay? So, during the motion of a safety clamp, okay, asan yung safety clamp dyan? Ito. Yan. Yan yung safety clamp. Okay. The safety clamp applies a constant 17,000 Newton friction force to the elevator.
Okay, so habang nag-slide down, meron pang friction force. Okay, what is the necessary force? K for the spring. Okay, so ano yung force? Force constant K for the spring. Okay, so bago ko tanggalin, kailangan ko ibalik dito sa ano. Bago ko tanggalin, kung gusto yung picturean para meron kayong reference habang nagdi-discuss tayo dito, picturean mo. Okay na? Pwede ko nang ibalik sa problem. Okay. So, check ko lang kung nagre-record pa rin tayo. Okay. So, nagre-record pa rin. Okay, dali. Anyway. So, hanggang ngayon nalalaglag pa rin yung elevator. Dahil hindi pa natin sinasolve yung problem. Sound effects pa talaga. So, saan tayo magsa-start? So, mag-refer kayo ngayon doon sa sa figure na pinicturean nyo or kung ano man. Meron tayong two positions, 2 points. So, point 1 at saka point 2. Okay, so point 1, okay, gusto natin malaman kung ano yung total mechanical energy doon. And sa point 2, gusto natin malaman kung ano yung total mechanical energy doon. Tapos, i-factor in natin yung work done by other forces, yung friction, okay, doon sa ating equation. Okay, so unahin siguro muna natin yung work done by other forces. Obviously, yung other force na yan ay friction. Tama? Tama? Okay. So ano ang friction force, sabi? 17,000 newtons. Constant naman yan, di ba? Okay, so hindi na natin kailangan mag-integrate. Right? Okay. Ano yung displacement? Habang nandoon yung friction? 2. Okay. Ano ang direction ng force in relation sa displacement? Opposite ba sila o same sila ng direction? Kasi anong direction ng paglaglag ng elevator? Pababa, nalalaglag nga, di ba? Pero yung friction, anong direction? So opposite sila ng direction sa isa't isa, which means ang work done by other forces ay, so lalagyan natin ng negative sign dito. Okay. Okay. Next. So, kunin na natin at point 1. So, at point 1, kunin na natin yung total mechanical energy. So, at point 1, ano yung kinetic energy? One half. Okay, 2,000 times. Okay. Tapos ano yung potential energy at point 1? Ano ang status ng spring at point 1? In equilibrium siya. So anong kanyang elastic potential energy? 0. Okay. Good. And then at point 2, yung total mechanical energy is K2 plus U2. So ano ang K2 at point 2? 0 kasi tumigil na. Kasi gusto niyo tumigil yung elevator, di ba, sa point 2. Right? Okay, so 0 joules. Okay, so sa exam, siyempre ilalagay nyo rito, maglalagay kayo ng rason, di ba? Kung gusto nyo ibang kulay yung ilagay ninyo. Ito ay in equilibrium, kaya 0 yan. Di ba? Tapos sabihin nyo na it stopped. Okay, kaya 0 dyan. Okay, so para lang clear. Okay, and then plus, ano yung
elastic potential energy? Sa position 2. 1/2. Ano yung K? Yun yung hinahanap, right? Tapos, ano yung position? 0.2. So, ilagay natin na negative 2 meters. Alam niyo kung bakit negative? Dahil hindi dahil pababa, kundi dahil yung equilibrium position ay nasa 0.1, yung 0.2 nasa baba ng equilibrium position. Yung Cartesian coordinate system natin ay positive upward. Okay? So, nasa baba siya, hindi dahil pababa. Okay? Nasa baba siya ng x equals 0. May difference. Okay? Okay. So, anyway, squared naman yan. So, ibig sabihin, ang total, ang equation, working equation natin is K1 plus U1 plus is equal to, nakalimutan natin ilagay ito, no? 34,000 joules negative. Tapos itong K1, yung K1 makukompute nyo yan as 16,000 joules. Okay. Tapos, so balik na tayo sa working equation. So ito na yung ating working equation. K1 is 16,000 joules plus 0 plus work other, so minus 34,000 joules is equal to 1/2. Okay, so minus na, no? Ay, hindi, plus pa rin kasi mag-square siya eh. So anyway, 1/2 K negative 2 meter squared. Okay. From here, pwede na natin compute yung K to be equal to 1.06 times 10 to the 4 Newton per meter. Or 10,600 newtons per meter. So medyo malaki-laking spring constant yan, di ba? Yes. Oh, syempre, ano bang pinipigilan niya? Elevator, di ba? Kaya kailangan talaga ng malaking spring, mataas na spring constant. Okay. Any questions? Huwag niyo nang i-overthink. Any questions? Yeah. Wala. So break muna tayo 10 minutes para ma-refresh yung inyong yung mind. Okay. So anong nakalimutan natin? Sabi natin kanina? Okay. So draw. Okay, so itong sinulat natin dito ay elastic potential energy. So yung U1 na ito, dalawa yung components na isang elastic potential energy at saka gravitational potential energy. So, ano ang gravitational potential energy at point 1? Okay, at point 1. So kung tignan niyo ulit yung figure dun sa cellphone niyo, so point 1 yung point ng elevator kung saan kakatama pa lang niya dun sa spring. Okay. Now, remember, pwede nyo iset, di ba, pag gravitational potential energy, pwede nyo iset yung y equals 0 anywhere. Right? Pwede nyo ilagay sa point 1, pwede nyo ilagay sa point 2. So, ilagay natin siya sa point 1. Okay? Pag nilagay natin sa point 1, yung 0 ng gravitational potential energy, ano ngayon yung gravitational potential energy at point 1? Labo nung tanong ko eh. No? Okay. Ayoko nang ulitin. Ang haba eh. Yes. Yes. U2. Dalawa yun, di ba? So, idadagdag natin dito ay plus, ano yung mass? 2,000 kilograms times
9.8 meters per second squared times negative. Remember, sinet natin yung y equals 0 sa 0.1. And yung 0.2 ay nasa baba, so negative yan. Ayos? So, ito ngayon, pag kinumpute niyo yan, ito ay negative 39,200 joules. At yun yung kulang natin. So dito ngayon, maglalagay tayo ng minus 39,200 joules. And from there, pwede na natin i-compute yung K at ito na yung tamang value ng K. 1.06 times 10 to the 4 Newton per meter or 10,600 Newton per meter. Ayos. Di ba ang dali lang? Yes. Alam ko naman yung mistake. Okay. So, yan na yung potential energy. Topic on potential energy. Now, we refer to yung other forces as due to ang tawag dito, forces na, ano ba mga examples natin dun sa forces na kino-consider natin as other forces dito? So, yung isa ay friction, di ba? Ano pa? Air resistance, ano pa? Not necessarily dissipative. Minsan, kanina, isang example, tinutulak yung ano, di ba? Yung spring, di ba? So, other force din siya. Okay, so the work done by other forces could be positive or negative. Now, ano tawag dito? If a force is, tawag dito, pag yung force ay nagpo-provide ng parang opportunity na ibalik yung energy na in-spend niya, okay, dun sa original na energy, ang tawag niyo dun sa force na yun ay conservative force. Kasi kino-conserve nga niya yung energy. Okay, so for example, gravity. Okay, gravitational force is a conservative force. Kasi pag inangat mo ang isang object, nag-store ka ng gravitational potential energy, at pag binitawan mo yung object na yun, i-restore niya lang yung gravitational potential energy niya yun, convert niya yun fully to kinetic energy without any loss. Yung force due to a spring, ganun din. It's also a conservative force kasi pag hinila niyo yung block, stretch yung spring, at bitawan niyo yung block, ma-unstretch ulit siya, makukuha niya pa rin yung exactly the same energy as yung binigay niya. Without any loss. Contrary sa friction, ang friction, ang tawag dito, once na may friction dyan, yung friction, ikukunin niya yung energy na yun at i-convert niya into heat energy. At yung heat na yun, hindi nyo na mababawi. Diba? So, ang tawag sa mga ganong klaseng forces ay non-conservative forces. Kasi hindi sila tumutulong sa pag-conserve ng energy. Kumukuha sila ng energy from the system. Binabawasan nila yung total mechanical energy. Plus, yung non-conservative force also depends on the path. Okay? For example, ang gravitational force na pag-aralan natin, gravitational potential energy na pag-aralan natin last time, na hindi nagmamatter kung may vertical motion siya. Ang importante lang ay yung displacement, di ba? Along the vertical. Hindi nagmamatter yung horizontal, sorry. Ang nagmamatter lang is yung vertical movement. So wala siyang pakialam actually sa path kahit na gumanon-ganon pa siya, di ba? Or ano ba? Tawag dito para yung projectile, diba? Wala siyang pakialam sa horizontal displacement. Ang issue niya lang ay nandoon sa vertical displacement. Pero yung friction nagmamatter kung saan pupunta, anong direction yung tatahaki ng object. We can use this example to demonstrate na nagde-depend sa path yung non-conservative forces.
Okay, so dito sa example na ito, okay, ang idea dito is nagre-rearrange kayo ng furniture. Okay, and you wish to move a 40 kilogram futon. Tama bang pagbigkas ko? Futon. 2.5 meters across the room. Okay? Yan yung ano, gusto niyo dalhin yung futon from here, tapos ilagay niyo dyan. A heavy coffee table, which you don't want to move, blocks the straight line path. Ayan yung coffee table, oh. At hindi niyo pwedeng basta-basta idiretso yung futon. Instead, you slide the futon along a dog leg path. Alam niyo ba kung anong dog leg path? Dog legs. Hindi naman. Ito ang shape ng dog legs, di ba? Di ba? Roughly. Di ba? Ngayon, mukha naman dog leg to, di ba? More or less. Actually, pag nakaupo yung aso, ganyan yung shape ng kanyang legs, no? Chess. Yan. Okay, so dog leg path. The dog legs are 2 meters and 1.5 meters. Okay? Okay, so how much work must you do to push the futon along the dog leg path than along the straight line path? Naintindihan niyo yung question? So, i-solve niyo yung work. Anong tawag dito? Along the dog leg path. Then yung work done by friction along the straight line path. At tignan niyo kung gaano tawag dito, gaano karaming work yung kailangan para i-push niyo siya dun sa dog leg path. And alam naman natin to from experience. 'Di ba? Pag nagtutulak kayo, mas ma-effort, 'di ba? Pag kung saan niyo papadadalhin yung mga tawag dito, tinutulak ninyo kaysa yung kung dire-diretso na lang. So you do more work. In-expect natin na mas mataas yung work done pag dito sa dog leg path. Okay? Sunod. Naintindihan niyo yung mangyayari? Kayong magtutulak nito. At ang matindi, hindi sa inyo itong futon na ito. Tapos, inutusan kayo ng nanay niyo eh. So, futon ng ina niyo to. Naka-record yun ah. Okay. Nagising siya nung nagmumura na ako. Okay. So, paano natin ko-compute yung work done? Straight line muna o gusto niyo yung dog leg na kagad? Straight line muna. Okay. So, indicate natin yung work done along the straight line path as ST. So, anong friction? Anong frictional force? So, frictional force times yung displacement, right? Tama? Okay. Alam ba natin ang frictional force? Hindi. Saan natin kukunin yung frictional force? Paano related ang frictional force sa mu k? Mu k times normal force. Ano ang normal force? Paano nyo alam na mg? Paano nyo alam na mg? To show me that you understand, drawing kayo ng free body diagram. Kung kayo mag-start sa free body diagram, kailangan nyo i-display sa akin na naintindihan ninyo. And sa exam, ganito na yung gagawin nyo sa exam, di ba? Kasi wala na kayong masagot. So, drawing na kayo ng drawing. Tama? Tama ba? Okay. Anong forces acting on the futon?
Vertical forces lang, okay? And then yung normal force, okay? Wala tayong pakialam now for sa horizontal kasi alam na natin friction lang yung natuloy, okay? Ang gusto kasi natin malaman, ano ba yung normal force na yan? Okay. So, pag sinam nyo lahat ng forces along the vertical, you have, so positive y pataas. So, normal minus equal to, dahil no acceleration. Okay. Walang acceleration along the vertical. Di ba yung photon hindi naman gumaganong-ganon? Tama? Okay. Pag pinupush nyo siya, horizontal lang kayo yung kanyang dito. So, ito yung proof na yung normal force ay equal sa mg. So, ilalagay nyo dyan ngayon, mu k mg. So, ang work done along the straight line path ay mu k mg s. Actually, hindi nagmamatter kung straight line yan or no. Ang mu k ay 0. Tama ba? 2. 0.200. Ano yung kanyang mass? 40 kilograms. At yung acceleration due to gravity and yung displacement. Anong displacement nito? Straight line path, anong displacement niya? 2.5. 2.5 meters. Positive or negative? Kasi pag tinulak niyo yung photon dito, dun din pupunta rin yung yung tawag dito, yun din yung displacement niya, right? Same direction lang yung force at saka pag tinulak nyo, ito yung displacement, andun yung friction. Diba? Kasi work done by friction yung pinag-usapan natin dito. Okay? So, dapat ito ay negative. So, equal to ngayon sa negative 196 joules. Okay, remember this is work done by friction on the photon ng, okay, wag na. Work done along the dogleg path. Gagamitin ba natin yung same equation? Dogleg. Okay. Gamitin ba natin yung same equation? Ano sa tingin nyo? Yes. Diba? Iba lang yung displacement. Okay. Ang total displacement niya ay? Okay. Nagmamatter bang direction? Dahil? Scalar ang alin? Yung? Anong quantity ang scalar dito? Hindi, ang displacement is not a scalar quantity. Hindi rin. Displacement din yun. Yung work is scalar quantity. So ang ginagawa nyo talaga, kinukompute nyo muna yung work done dito, and then i-compute yung work done dito, tapos i-add nyo lang kasi scalar sila eh. Right? Right? Okay? So, essentially it's 0.200 times 40 kilograms times 9.8 meters per second squared times, ano yung total displacement? 3.5 meters. So, equal ngayon yan sa negative 274 joules. So, this is work done by friction on the photon ng nanay nyo. Okay, let's go back to the question. How much work must you do to push the photon along the dogleg path? Sinagot na ba natin yung tanong? Kasi anong tinatanong talaga dito? Okay, so anong difference? Ilan? So negative, so yung difference ay
Negative 78 joules. Okay, babalik tayo sa tanong. How much work must you do to push the photon along the dogleg path? Nagot na ba natin yung tanong? Anong work to? Work done by? Work done by? Friction on the photon ng nanay nyo. Anong tinatanong? Work done by the pusher, by you. Anong hinanap natin? Work done by? Ano yung nasolve natin? Work done by? So nasolve na ba, nasagot na ba natin ang tanong? No. Pa. Tricky. Okay, tricky ni nanay. So, ano ang work na ginawa ninyo para i-push yung photon ng nanay nyo? Hindi mo ginawa. Okay, so ang solve natin is work done by friction, okay, on the photon. Right? So, kung nag-move yung photon dito, anong direction yung friction? Ganyan. Tama? Okay. So yung force exerted by friction is towards the right. Okay? Pag nag-move siya yung ganyan, saan tinutulak? Saan yung tinutulak ang photon? So essentially yung kamay ninyo nandito, di ba? Yan yung kamay ninyo. Okay, dahil nag-iisip na kayo at hindi nyo alam sasagot nyo, i-drawing nyo na ulit yung kamay as much as accurately as possible. Right? Tama? Pag mas matangkad yung photon, paano mo tinutulak yun? Mahirap itulak yung pag nakatayo. Kailangan nakahiga yung pag tinulak. Tsaka ang lambot-lambot ng photon, di ba? Anyway, so, tignan nyo. Anong force ang ine-exert nyo sa photon? Hindi, anong direction pala? Sorry. Papunta sa left. Anong direction ng friction? So, okay, isa-isayin natin ha. Itong force na ito is force done by friction on the photon. The photon is doing work on your hands, on you. Tama ba? Anong direction? Right. Double ano yun? Double meaning yung sagot ko ron. Right na tama at saka right yung sagot. Di ba? Kasi yung photon, pinupush niya kayo in the opposite direction. Kayo, pinupush niyo yung photon forward. Yung photon pinupush kayo backward. So according sa third law ni Newton, yung force na ine-exert niyo on the photon ay equal pero opposite in direction. At towards the left. Okay. So yung work done by you on the photon ay okay, pag straight line path, yung work done by you is positive 196 joules. And yung work done by you pag dogleg path is positive 274 joules. So yung difference ng work done by you is positive 78 joules. Okay? Ayos. Ayos. Medyo organized ba yung solution o hindi? So, medyo magulo, no? Tama, no? Medyo magulo. Ganyan din yung nakikita ko pag nag-check ako ng papel, eh.
So naintindihan nyo kung bakit ang hirap-hirap mag-check, no? Ayusin nyo yung solution nyo ha, sa exam number 2 ha. Wag nyong tularan ito. Okay? Again, sinasadya ko yan lahat. Hindi nyo na tuloy alam kung anong sinasadya ko at anong hindi. Okay. Oo nga, tapos sa teacher nyo pa kayo may trust issues. Sigurado ba kayong tama lahat ng tinuturo ko? Okay. Punta na tayo ngayon sa mag-focus tayo ngayon sa elastic potential energy. Okay? Ngayon, marami pa kayong pwedeng makuha na information from yung graph ng elastic potential energy as a function of position. At sinabi natin kanina, yung graph na yun is parabolic. Kasi di ba, U is equal to 1/2 kx squared. Okay. So yan yung graph na yun, yung kulay blue. Okay, yan yung graph ng potential as a function of position. Okay. Ano ba kayo? Math 53 kayo ngayon, no? So, tapos na kayo sa derivative, di ba? Kakatapos ko lang? Kakastart sa? Saan? Okay. Okay, halimbawa, tanungin ko kayo, ito yung graph. Alam niyo ba kung paano kunin yung derivative ng isang graph? So, anong derivative nito? Anong derivative ng graph na yan? Okay, so I mean analytically, yung derivative ng u with respect to x ay kx. Okay. At pag ginraph niyo yung kx, anong klaseng anong klaseng graph yun? Linear na ang slope ay positive or negative? Positive. Ibig sabihin pag ganyan, di ba? Tama? Okay. Ngayon, yung slope na yun, yung result ng derivative, i-multiply natin by -1. So, syempre magbabaliktad yung slope. Tama? Hindi, magagano lang. From here, magiging ganyan. Parang bini lang. Okay? So, yan yung actually nakikita yung kulay pula dyan. Yung kulay pula na graph dyan ay yung derivative ng blue, yung negative derivative ng blue. Yung blue, pag kinuha niyo yung derivative niyan, tapos multiply niyo by -1, makukuha niyo ay yung red. Okay? Okay, so negative kx. Tama? Okay, so kaya ganyan yung itsura ng slope. So anong ibig sabihin niyan ngayon? Now, if we start from here, sa equilibrium position, okay, pilitan, ano mo magandang kulay ito? Yan. If we start from here, sa equilibrium position, ano yung tawag dito derivative ng tangent line at that point? 0. So, graph nyo is flat, horizontal. Tama? Tama. Okay, so 0. Well, 0 yan. Okay? Pag nandito tayo sa point na ito, cute ba? Diyan tayo sa point na yan. Kunin niyo yung tangent line at that point. Anong slope niya? Positive or negative? Positive. Pero mag-multiply tayo ng -1, magiging negative. Kaya dito, yung equivalent na position niya, negative yung force. Sunod? Yes. Pag nandito tayo ngayon, ano ang slope ng tangent line at that position? Negative, pero mag-multiply tayo ng -1. So kaya dito, positive yung force. Okay, so now we have defined yung force as equal to the negative derivative ng potential as a function of position. Okay? Okay. Okay, so anong implication nito? So focus tayo ngayon dito, yan, diyan. Anong force to? Negative tong force, di ba? So pag dinowing natin yung vector na yon, saan nakaturo yung force vector? To the right or to the left? To the? Hindi, negative na siya.
Sorry, i-drawing natin siya dito sa U versus X na graph. Yung force. Saan siya nakaturo? Left or right? Sa left kasi negative siya, di ba? Kasi ang positive X papunta sa right. Di ba? So, ibig ko sabihin ganito, yung force na yan nakaturo doon. Okay? Okay? Which is, tama lang kasi ang gusto natin mangyari is, o ang natural tendency is, pag yung object, nilagay niyo sa position na yan, gusto niyang bumalik sa equilibrium position. So yung force, ipupush yung object back to the equilibrium position. Okay? Now, halimbawa, nilagay niyo yung object dito. Yan, nilagay niyo yung object dyan. Okay. Ano na ang force dyan sa case niya? Ito yung force. Positive, negative? Positive. So, saan nakaturo yung force na yan? So, again, ibabalik niya sa equilibrium position yung object. Nakasunod? Nakasunod. So, yan yung pwede yung information na makuha from those types of graph. Okay, sa gravitational potential energy, ang gravitational potential energy is linear kasi U is equal to mg y. And pag kinuha niyo yung derivative ng U as a function of y, it will just be equal to a constant, mg. And siyempre, multiply nyo pa by negative, diba? Kasi yung F is equal to negative du dy. Okay? So, ang tawag dito, so negative mg siya. So itong line na ito corresponds to mg or negative mg. Ayos? Okay. Hindi namin diniscuss to kanina. Hindi na namin diniscuss to kanina. Ito ang diniscuss namin kanina. Now, daming nakalagay, no? Photon ng nanay mo. Okay. Mamaya maganyan-ganyan kayo sa labas at tapos sabihin akong sisihin nyo. O ilalagay nyo sa Freedom Wall. Okay. Now, ang tawag dito, in general, in nature, ang potential, it doesn't matter kung gravitational potential yan or ang tawag dito, elastic. In general, yung potential energy can have this form, yung kulay blue. So itong graph na ito, tignan niyo yung y-axis is U and yung x-axis ay x. So it's the potential as a function of position. In general, it can have that shape. Okay. Now, anong klaseng information ang pwede niyo makuha dyan? Okay. Alam na natin kung paano kunin yung force. Diba? Alam na natin kung paano kunin yung force. Paano natin kukunin yung force ulit? Pili muna tayo ng isang point sa graph. Tapos kukunin natin yung slope ng tangent line at that point. Tapos kunin natin yung negative nun. Okay? So, halimbawa, itong XC, yung XC, dyan, sa position XC, ano ang direction ng force? To the right or to the left? Right. Right. Okay? Right kasi ang slope ay negative pero kailangan niyo multiply by negative 1, di ba? So magiging positive yung force. Sa position XA, syempre mas malaki yung vector ng force. Position XA, to the right, to the left? Right. Sa X1, 0. Okay, walang force dyan. Nasa equilibrium position. So, in equilibrium yan. Okay. XB, okay. Tapos dito, okay. Now, hindi siya naglagay pero maglalagay ako ng isang point dito. Diyan sa point na yan,
right or left? Okay. Ang galing nyo na. Marami na kayong masasagutan sa exam. Ayos. 2 out of 100. Dami na yun. Okay, anong na-observe nyo dito? Now, kung papansinin ninyo, merong dalawang types ng curvature yung graph. Anong ibig sabihin ng curvature? Di ba pinag-aralan niyo sa 54, 53? May curvature yung ano, di ba? Yung graphs. Ano ibig sabihin ng curvature? Curve siya upward, or curve siya downward. So dalawa yung curvature niya, di ba? Yung isang curvature is dalawa yung types ng curvature. Yung isang type ay nasa x1, nasa x3. Tama? At yung pangalawang type ay nasa x2 at saka sa x4. So yung x1 at x3 is curving upward at yung x2 at x4 ay curving downward. Now, pansinin nyo, pag tinitignan lang natin yung x1, tignan nyo lang yung x1 na curvature. Doon sa xa at sa xb, saan nakaturo yung forces? Towards the equilibrium position. So pag ang object ay nanggaling dito at hinila nyo papataas na ganyan, ang gagawin ng object, babalik siya sa equilibrium position. Ganun din dito. Pag yung object nilagay nyo at this position, babalik din siya sa equilibrium position at x1. Asad? Okay. Ngayon, halimbawa, nandiyan ang galing yung object. Relative to this point, tignan nyo yung dalawang forces sa tabi niya. Anong direction? Well, opposite pero relative dun sa relative dun sa position na x2. Away, papalayo yung object, di ba? Pag nandito yung object, itulak mo lang siya ng konti sa kanan o sa kaliwa. Lalayo siya sa equilibrium position. Okay? So yung x1 at saka x3 ay tinatawag na stable equilibrium kasi ang tendency ng objects dyan ay dun sila babalik. Pero yung x2 at saka x4 ay unstable equilibrium. Kasi i-push mo lang sila ng konti in any direction, tuloy-tuloy na yan na aalis from that equilibrium position. Pero pwedeng nandoon pa rin siya, wag niyo lang galawin. Parang nakabalance lang siya, di ba? Nakabalance lang. Same sa kaya niyo bang mag-balance ng chair na isang paa lang? Diba? Ganun. Diba? So parang ganun. Kung kaya niyo gawin yon, kung mabalance siya, nasa equilibrium position. Pero hipan niyo lang siya anywhere, diba? Pwede siyang tumumba dun sa opposite na direction. Hindi na siya babalik dun sa kanyang equilibrium position. Okay, yun yung example ng unstable equilibrium. Ayos? Okay? Okay. So, okay. Konti na lang. Okay. So ngayon, exercises ulit. Dalawang exercises na lang tungkol sa conservation of energy. Then, okay. So itong exercises na to ay galing sa end ng chapter 7. Okay, so hindi to examples. Okay. So 7.60. Okay, so a sled with a rider having a combined mass of 125 kilograms travels over a perfectly smooth icy hill. Yan ang mga gusto nyong makita, no? Perfectly smooth icy hill. Walang friction. Yan ang gusto nyong makita, di ba? How far does the sled land from the foot of the cliff? So ano ngayon ang mangyayari dito? Galing dito, kung meron siyang enough na energy, aakyat siya. Papunta dito sa point na to. Tama? Tama? Titigil ba siya dyan o hindi? We shall see. Yun ang i-determine, di ba? Pero, ang tanong dito is how far does the sled land from the foot of the hill? Ibig sabihin, lalagpas siya. So, hindi siya titigil. So, in-expect natin na finite yung kanyang velocity. Finite yung kanyang speed.
Okay? Kasi pag tumigil siya dyan, edi tapos na yung kwento. Right? Pero sabi dito sa problem kasi, tuloy-tuloy siya hanggang sa from here, tuloy-tuloy siya hanggang dun sa foot ng hill. Diyan. Okay? Yan ang mga gusto nyo makita, di ba? Perfectly smooth, icy hill, dire-diretsong nalalaglag yung tao. 11 meters down, di ba? 3 stories. Tama ba? Ha? Okay, pili tayong dalawang points. Ano yung unang point na pipiliin natin? Sa baba. At yung pangalawang point na pipiliin natin, anong itatawag natin dito? Point A, point B? Ang labo nung tanong ko. Ano yung tawag natin dito? Point A or point 1? No? Dapat yun yung gusto ko itanong. So yan yung point A. Ito tawagin nating point B. Okay. So at point A, ano ang total mechanical energy? So, remember, it's kinetic plus potential. So, 1/2. Ano yung mass? Tapos, saan na yun? 22.5 meters per second squared. Okay. Plus, yan yung kinetic energy. Ano ngayon yung potential energy? At point A. Walang spring, no? So, hindi na natin problemahin yung elastic potential energy. So, anong ano dito? Gravitational potential energy. Remember, pag gravitational potential energy, pwede natin iset yung 0 anywhere. So, set natin yan na 0. So, 0 joules kasi we are setting YA equal to 0. So, at point B, compute na ba natin yan? Ano yung sagot dyan? 31.6. So, equal to sa 31.6 kilojoules. At point B, okay, so point B, dun sa taas, ano yung kanyang kinetic energy? 1/2 times 125 kilograms. Alam ba natin yung speed niya doon? So, VB squared. Hindi natin alam yung speed. Walang given. Ano ngayon yung kanyang gravitational potential energy doon sa point B? Times 9.8 meters per second squared, 11 meters. Equals 1/2, 125 kilograms, VB squared plus 13.5 kilojoules. Ito yung 13.5 kilojoules. Okay, so dapat equal yung total mechanical energy sa point A at saka point B. So 31.6 kilojoules is equal to 1/2 125 kilograms. Sumusuko na yung PowerPoint. VB squared, yun na nga, sumuko na nga. Gusto niya nang umuwi. Saan na tayo? Okay. Anong sabi natin? 31.6. 1/2 times 125 kilograms, VB squared plus 13.5 kilojoules. So ang VB, pwede nyo na i-compute as 17 meters per second. Positive or negative? Positive. Anong direction? Right. Horizontal. Tama? Horizontal. Sinasabi ko yung horizontal kasi pagdating sa point B, okay, first of all, na-establish natin na hindi zero. Hindi siya titigil sa point B. Dahil frictionless yan,
tuloy-tuloy siyang aandar hanggang sa magsimula na siyang malaglag. Anong klaseng motion na yon? Projectile. Ako, kala nyo, kakalusot na kayo sa projectile, no? Photon na. Dami ko ng ano dami nyo nang ilalagay sa Freedom Wall So, babalik tayo sa ating kinematics. Anong kailangan natin malaman dito? Yung horizontal displacement lang. Kasi alam na natin kung gaano kataas yung ibabagsak niya. 11 meters. Right? Okay. So, anong ginagawa natin pag kinematics? First of all, yan yung starting position. Maglalagay tayo ng coordinate system. Okay. Yan yung x naught, y naught. Tama? Okay. Ito ngayon ang x. At ito yung y. Pero kung ito yung y naught equal to 0, ito ay y equals no, negative 11 meters. Kasi ando dun yung y equals 0 at positive y pataas. Okay? Okay. Tapos, ano nang mangyayari dito? Ang hinahanap natin is yung displacement. Ang displacement from kinematics ay x naught. Tapos yung v naught natin is 17, di ba? At sinabi natin na horizontal lang, di ba? Okay, so meron bang vertical component? Wala. Wala. Okay, pabalikan natin yan. So ito ay v naught x, so ito vb. vbx siya. Okay, so vb times time. And walang acceleration pag projectile along the x-axis, di ba? Okay. Alam ba natin yung time? Hindi. Ako alam ko, 5:50 na. Sir, masyado nang late para sa mga jokes nyo. Tigil nyo na, sir. Y is equal to y naught plus v naught yt. And dahil pinili natin positive y pataas, ito ay magiging minus 1/2 gt squared. Ano ang v naught y? 0. Kakasabi lang natin na wala siyang vertical na initial velocity. Di ba ang velocity niya is horizontal lang? Okay, walang vertical. Okay. So ito ay 0. Anong y? Minus 1/2 times 9.8 meters per second squared times t squared. So ang t ay equal sa 1.5 seconds. At yun yung ilalagay natin ngayon doon. So ang x ay equal sa 17 meters per second times 1.5 seconds. So ang x ay equal sa 25.5 meters. Okay, so ganyan kalayo yung babagsak niya. Isipin nyo, 11 meters, so 3.5 floors downward, pero 25.5, so mga 8 floors. 8 floors yun na, pahalang. Ganun kalayo yung narating niya. Saya, di ba? Kaya nga. Okay, so wala na tayong time para sa next exercise. So, dyan naman yung solution. If you want to, ano tawag dito? Ask ko ano yung solution. Andito yung solution. If you want to ask ko ano yung solution, pa-explain yung solution in next meeting, pwede natin gawin yun. Pero next meeting, remember mag-ano tayo? Tawag dito? Hindi pa. Momentum na tayo. Okay, so chapter 8, we're going to discuss momentum, impulse, collisions. Okay, bago tayo mag-problem. Yes. And maganda kayo for this kasi vectors ang momentum, isang katutak to na x, y components. Sinasabi ko sa inyo. Okay? Any questions? Okay, so kung wala ng questions, I will see you on Thursday.